Ang kwento na inyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadyang binago o pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Layunin ng pagbabago na magdulot ng aliw at aral sa aming mga tagapakinig. Wala po kaming hangaring magkaroon ng pagkakatulad sa totoong buhay, ang mga pangalan, lugar at pangyayari. At ang anumang pagkakatulad ay hindi sinasadya. Bilisan nyo, hindi tayo dapat maabutan. May sugat ang aswang na yun. Hindi pa sila nakalalayo. Paulanan nyo ng sibat ang kanilang bahay para masunog! Magpapaiwan ako. Mauna na kayo ng anak ko. Iligtas mo ang anak ko, Itay. Hindi anak, sasama tayong lilikas sa lugar na ito. Sige na, Itay. Iwanan niyo na ako. Iligtas mo ang apo mo. Valentina! Trinaydor tayo ni Draco. Nakipagsabwatan siya sa mga tao. Nabilog niya ang mga tao. Napaniwala niyang hindi natin siya kauri. Anak, hindi mo pa man nauunawaan ang lahat. Pero itatatak ko sa iyong likod ang marka ng pagiging maharlikang aswang. Darating ang araw, babalik ka rito. Kahit anong mangyari, Itay, protektahan mo ang apo mo. Bumalik kayo rito. Atin ang lupang ito. Kailangan na naming umalis. Marami na sila. Hindi nila tayo paliligtasin. Ayun! Patayin nyo! Pauladan sila ng Patayin! Patayin! Sunugin ang bahay ng aswang na yan! Nang hindi na sila mabuhay pa! Sunugin! Bilisan nyo na, Itay! Valentina! Oh! Oh! Nagbabayaran nyo ng mahal ang kademonyohan nyong ito. Magbabayaran nyo ito ng mahal. Isinusumpa ko. Magbabayad kayo! Sa murang edad ay naranasan ni Roman ang madugong tagpo ng mapanlinlang at mapanglamang sa kapangyarihan. 1 taon pa lamang siya ng mga oras na yun nang sunugin ang kanilang bahay, kasamang nasunog ang kanyang inang si Valentina, ang itinuturing na mataas at makapangyarihang uri ng aswang. Pero dahil sa pagiging ganid sa kapangyarihan, naranasan nila ang isang karahasan, pakana ng kapwa nila aswang. Sa isang malayong liblib na kagubatan, di naman kalayuan sa bayan ng San Juan, dinala ng tadhana ang maglolong Guillermo at Roman upang takasan ang karahasan mula sa kanilang kapwa aswang. At namuhay bilang isang normal na nilalang. Subalit, sa patuloy na paglagas ng dahon sa tangkay ng panahon, hindi maikukubli ang katotohanang lilitaw ang tunay na uri ng kanilang pagkatao bilang marka ng pagiging aswang. Lolo! Nasaan po kayo? Nagugutom na po ako. Nasaan na kaya ang lolo ko? Umalis na kaya siya? Baka lumuwas na ng bayan? Pero bakit hindi siya nag-iwan ng pagkain? Hindi pa naman ako marunong magluto. Pero hindi ko na kaya ang gutom ko. Kailangan ko nang kumain. Manok na hilaw. Bakit parang
Gusto kong kumain ng hilaw na manok. Bahala na. Gusto ko talagang kumain. Gutom na talaga ako. Patay ka agad. Babaliin ko ang lig niya. Ayan. Naputol na. Tumulo na ang dugo sa kanyang leeg. Parang nauuhaw ako. Gusto kong inumin ang dugo na bumubuo sa leeg ng manok. Sarap! Sarap! Hala, si Roman! Kinain ang hilaw ng manok! Aswang si Roman! Aswang siya! Pauladan sila ng Patayin! Patayin! Sunugin ang bahay ng aswang na yan! Nang hindi na sila mabuhay pa! Sunugin! Huwag po! Huwag! Huwag po! Huwag! Apo, Lolo, kabata-bata mo pa binabangungot ka na. Ang dami mo kasing kinain, kaya ka binangungot. akala ko po, totoo na po yung nangyari. Ang panaginip ay bunga lamang ng maraming alalahanin. Bakit po, bago ako matulog, wala naman po akong naaalala. Pero, palagi po akong nananaginip ng isang babaeng pinatay at sinunog ng maraming tao. Sino po ang babae na yun? Sino po ang babae na yun sa panaginip ko? Kawawa naman siya. Minsan naman, ako yung gusto nila sunugin sa panaginip ko. Hindi niya pa man nauunawaan noon ang mga pangyayari. Pero natanim na sa kanyang isipan ang karahasan na yun. Hayaan mo, Apo. Darating ang araw, malalaman mo rin ang totoo. Mauunawaan mo rin ang mga nangyayari sa'yo. Sa gabay ni Mang Guillermo, lumaking normal ang bata at pilit na iwinaksi ang malagim nilang nakaraan. Sa tuwing magtatanong si Roman sa kanyang napanaginipan, iniiba na lamang ni Guillermo ang usapan upang wag nang ungkatin ang kanilang nakaraan. Labag man sa loob ng ina ni Roman ang ginagawa ni Guillermo. Pero mas iniisip ni Guillermo na mas marami pang magagawa si Roman kung mamumuhay ito ng normal kesa mabuhay sa tunay nitong katayuan, ang pagiging aswang na maraming iniiwasan. Lumaki si Roman, umabot sa edad na 14. Hindi man nangingimbabaw ang marka ng pagiging aswang, pero kakikitaan naman ito ng pagiging kakaiba sa mga ordinaryong tao sa kanyang paligid. Bagay na naglika ng maraming katanungan kay Roman. Apo, pabisan ka. Naglaro ba kayo sa plaza? Kumusta naman ang laro? Sino bang nanalo? Opo lolo, pero kulilat po kami. Nagubad lang po ako ng t-shirt ko Pero umakyat ka muna sa itaas Huwag ka maghuhubad dito. Baka akong magkapulbudya ka. Dito na lang po lolo. Dako, wag dito. Hala, akyat sa itaas. Akyat ka. At huwag kang maging sutel. Huwag mong ibandera ang likod mo. Akyat! Si lolo naman, wala namang tao dito sa loob Kahit na. Basta doon ka sa itaas maghubad ng damit. Huwag matigas ang ulo. Opo, para naman tuloy ako nitong babae. Ang lolo talaga. Bakit ba natatakot siya na may makakita sa likod ko? Ano bang meron sa likod ko? Pagkatapos mo dyan, kakain na tayo. Masarap ang ulap natin. Atay ng manok na adobo. Yak! Wala bang isda lolo? Umay na po ako sa ulam na yan Abay, dapat masanay ka. Pagdating ng araw, kailangan mong... Oo na po lolo. Pero ngayon gusto po ng isda. Bibili lang po ako sa labas. Dun po sa may karyan. Hoy! Nako!
Ang tigas talaga ng ulo. Palibasa macho ang katawan kahit 14 pa lang. Kaya gustong nakadisplay palagi. Hay, mabuti na lagi nakasuot ng kamiseta para matakpan naman ang likod. Habay magkakasakit ang batang ito. 14 anyos pa lang. Ang laki na ng bulas ng katawan. Lolo, nandito na po ako. Ay, bakit ang bilis mo? Hindi yan nakainin mo. Lolo, makati po sa likod ko. Pakikamot nga po. Tsaka, bakit kumikirot? Ay, sige. Ay, bakit parang nagliliyap? Bay, hindi. Lolo, pakikamot naman. Sige. Anong ibig sabihin nito? Valentina, anong ginawa mo sa likod ng apo ko? Anong ibig sabihin ng markang ito? Nagtataka man, pero walang masagot ang matanda. Pero ingat na ingat siya sa apo niya. Bagay na ipinagtataka naman ni Roman. Lolo, bakit may kamiseta pa? Makapal na po yung t-shirt ko. Aalisin ko na po ang kamiseta na to. Baka mabuti yan para proteksyon sa'yo. Lolo, wala naman po akong sakit. Malusog po kaya ako. Kaya please lang, pwede ba? Sige, ang kulit nito. Pero wag kang maghuhubad sa school. Hindi po. Nanahimik na nga lang ako. Iba talaga ang matatanda. Overprotected ako sa kanya. So meaning, mahal ako ni Lolo. Thank you po, Lolo. Apo, pakiusap. Maipapangako mo ba sa akin na kahit anong mangyari, hindi ka maghuhubad sa school ninyo? Kung sakali man, siguraduhin mo lang na walang makakakita ng kahit na sino. Paano po kaya yun? Alam niyo naman po na football player po ako. Madalas po kaming pagpawisan. Halos lahat po ng katim ko naghuhubad. Bakit po kasi ako hindi? Bakit kasi hindi niyo sabihin sa akin para aware naman po ako kung bakit niyo ako pinagbabawalan? Isasabihin ko naman sa'yo, hindi mo lang talaga mauunawaan. At dahin mo, pag nagkaedad ka ng 18, isisiwalat ko sa'yo ang lahat. Antayin mo lang ang tamang oras at panahon. Pero sa ngayon, wala ka munang ibang gagawin kundi sundin ang bilin ko kung gusto mong manatili pa tayo sa lugar na ito. Siyempre po gusto. Ayoko na po nung palipat-lipat tayo. Mula elementarya po hanggang high school. Lagi na lang tayong lumilipat. Bes, sundin mo ako hanggat maaari. Huwag ka nang makikipagkaibigan kahit kanino. Lalo na sa mga taong hindi mapagkakatiwalaan. Sige na nga po. Pero wag niyo lang po akong pagbabawalang maglaro ng football ha. Gustong gusto ko po kasi talaga yun eh. Gustong gusto ko po talaga kasi ang laro na yun. Ang larong football o soccer ay isang popular na laro sa buong mundo na nilalaro sa isang rectangular na soccer field gamit ang isang bola. Ito ay isang sport na kinakailangan ng tibay, bilis at kasanayan sa paggamit ng paa para sa pagpapasa at pagsipa ng bola. Sa isang mainit na laban ng football sa paaralan, tahimik si Roman na nanunood ng laro, ngunit biglang napunta sa kanya ang bola. Mula sa hindi maayos na pasa sa kabilang team, si Adult naman ang unang tumakbo para kunin ito. Kulang ka yata sa almusal. Mali ang takbo ng bola mo. Okay na nga yan. Hindi ka kasali sa laro. Hindi nga. Dapat alam mo ang bagay na to. Tamang posisyon ng paa. Iaanggulo mo ang iyong paa.
Para malakas ang sipa, itaas ang iyong hindalaki at itapat ito sa direksyon. Mahusay na balanse. Panatilihing maayos ang balanse sa pagtatayo bago sumipa. Ang mahusay na balanse, nagbibigay daan sa mas malakas at maayos na pag-atake. Pag-ikot ng baywang, iikot ang iyong baywang sa direksyon ng layunin habang sumisipa. Ang pag-ikot nito, nagdadala ng pwersa sa iyong sipa. Pwersahang pagsipa. Ilagay ang kabuang lakas ng katawan at sa iyong mga paa sa oras ng pagsipa. Isalin ang timbang ng katawan mula sa paa papunta sa hips para sa mas malakas na pwersa. Sipain mo na! Di sipain. Wow! Ang taas na. Aba, nasaan na yung bola? Ay, yabang mo ah! Nasaan na yung bola? Hayan na! No! No! Mabilis palang tumakbo. Makikita mo! Babalikan kita! Hambog! Bahala ka. Nakakainis yun. Player din siya eh. Parang nakakalalaki. Naiinis pa naman ako sa mayabang na tao. Biset! Bakit galit ka yata? Sino bang kaaway mo, Adolf? Ang aga namang nakataas ng kilay mo. Sabihin mo nga. Kilala mo ba ang Roman na yun? Ah, si Romay na gwapo. Player yun ng Lucky Team. Ah, lucky pala ha. Champion yun last year. Diba nga? Tsaka matalino yun eh. At tsaka... Tama na, pwede ba? Nainis na nga ako, daldal ka pa ng daldal. Ay, sorry ah. Wala akong makitang pangit sa kanya. Wala ka bang sasabing pangit sa kanya? Bakit ka ba galit na galit sa kanya? Ano bang kasalanan niya sa'yo? At tila abot yata hanggang langit ang galit mo sa kanya. Wala namang ginagawa sa iyo yung tao. Gusto mo yun? Ano namang paki mo kung gusto ko siya? Sige. Pwes, pumunta ka sa kanya. Umalis ka dito. Sa lahat ng ayoko yung pinahihiya ako. Napahiya ako ng sobra sa ginawa mong gago ka. Kaya humanda ka sa akin. Babasagin ko ang pagbumukha mo. At sa susunod nating pagkikita, sisiguraduhin ko sa'yo. Basag ang bungo mo. Ang inggit na naramdaman ni Adolf kay Roman ay lumago sa kanyang puso, bagay na nagtulak sa kanya para planuhin ang hindi magandang bagay na gagawin para kay Roman. Kinausap nito ang katropa para abangan ang lalaki at doon gagawin ang maitim na balak sa lalaki. Hoy, uuwi ka na ba, Roman? Mayabang? Oo, padaan muna, nagmamadali ako. Kaso gusto ko muna magpapawis eh. Ano gagawin nyo? Nagsama ka pa ng kakampi ah. Para siguraduhin hindi ka makakapalag. Utang na loob, Adolf, nagmamadali ako. Paraanin niyo ako. Makakadaan ka, pero papapangitin ko muna mukha mo! Mga bro, mapapagod lang ako na ito. Lampa pala ito eh. Try nyo na! Teka! Tama na! Bitiwan nyo ako! Tama na! Ano yun? Ha? Aswang! Takbo! Anong nangyari sa kanila? Bakit sila nagtakbuhan? Sino ang aswang ang tinutukoy nila? Hindi naman ako mukhang aswang ah. Teka, ano to? Bakit? May balahibo ako sa mukha. Balahibo ng aso. Bakit ganito ako? Ano to?
Gulat na gulat si Roman sa kanyang natuklasan sa kanyang sarili. Ang pagkakaroon ng balahibo nito sa muka. Sa edad na 17, nakitaan na siya ng kakaibang pagkatao. Takot at kaba ang kanyang naramdaman ng mga oras na yun dahil yun ang unang beses na nasaksihan niya ang pagbabago sa kanyang sarili. Eh bakit may pasaka sa mukha? Nakipag-away ka ba, Roman? Nananahimik lang naman po ako. Hindi naman ako nakikipag-away sa kanila. Sila po yung nang-away sa akin. Sa uli-uli, wag mo nang papatulan. Hindi ko naman po talaga sila pinatulan. Pero tinakot mo sila. Lolo, Apo. Lolo, may kakaiba po nangyari sa akin kanina. Anong nangyari? Nang magalit po ako, bigla silang nahintakutan. Nabigla nga po ako kung bakit sila natakot. Tapos, pagtapat ko sa bintana ng gusali ng school, nakita kong tinubuan ng balahibo ang mukha ko. Doon sila natakot. Yan na nga bang sinasabi ko Ano pong ibig sabihin na nangyari sa akin, Lolo? Bakit? Tinubuan ako ng balahibo sa mukha ko kanina. Pero ngayon wala naman. Maayos naman ang mukha mo. Opo, pero paano ko magpakita uli yun? Nakakatakot Pero paano kung lumitaw uli yun? Ang nakatatakot na balahibo sa mukha ko. Iwasan mo ang mapuno ng galit ang puso mo. Dahil kapag napuno ng galit ang puso mo, hindi mo makukontrol ang sarili mo. Lilitaw sa katawan mo ang mga bagay na pilit kong itinatago sa iyo sa loob ng mahabang panahon. Lolo, sabihin niyo na po sa akin. Bakit kakaiba ako sa kanila? Bakit ako lang po tinutubuan ng ganun? Bakit sa akin lang may nangyayaring kakaiba? Panahon na rin siguro para malaman mo ang totoo. Hindi na nga maikakaila ang marka sa katawan mo. Marka? Marka po ng ano? Marka ng Lolo, pagiging aswang. Yun ang sabi ng mga nakalaban ko kanina. Sabi nila, aswang daw ako. Oo, Roman. Si Valentina ay reyna ng mga aswang noong ipinanganak ka pa lamang. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin, Lolo? Dahil kusang lalabas sa iyo ang pagiging aswang mo. Dahil sa marka ng aswang sa likod mo. Marka sa likod ko? Hindi ko ito alam, Lolo. Natural. Hindi mo alam dahil itinatago ito ng ina mo para hindi ka mapahamak habang maliit ka pa at wala ka pang kakayang lumaban. Pero ngayon, tingnan mo ang marka sa likod mo. Kukuha lang ako ng salamin. Marka sa likod ko? Anong marka? Ayan, tingnan mo. Nagliliwanag siya. Tanda na yakap mo ang kapangyarihan ng ina mong si Valentina. Ngayon po, nauunawaan ko na kung bakit ayaw niyong makita ito ng mga tao. Oo, Apo. Dahil maraming mga aswang. Oo, Apo. Dahil maaring may mga aswang pa rin na hinahanap ka at nais kang patayin. Kaya pakinggan mo ang lolo mo. Pag-ingatan mo ang marka na yan ng pagiging aswang dahil delikado kapag marami ang nakaalam niyan. Noong mga panahon na yon, napagtanto ni Roman ang kahalagahan ng marka sa kanyang likod.
Ito ay isang mahalagang bahagi ng kanyang pagkakakilanlan. Isang sagisag ng kanilang pamilya na may malalim na kahulugan. Mula noon, bilang pagtalima sa payo ng kanyang lolo, nagsimula si Roman na iwasan ang labis na pakikipag-usap sa ibang tao. Naging maingat siya sa pagpili ng mga kaibigan. Pinili niya ang mga kaibigan na may positibong impluensya sa kanyang buhay. Ngunit isang araw, sa gitna ng kanyang mga gawain, nakalimutan ni Roman ang kanyang iniingatan. Matapos ang isang magaan at masiglang laro, hindi mapigilang mabigla si Roman nang mapagtanto niyang nakalimutan niyang meron siyang marka na dapat niyang pangalagaan. Agad siyang naglakad patungo sa banyo at doon sa harap ng salamin nagsimulang maghilamos. Bawat pagpatak ng tubig, parang kahit ang kanyang sariling imahe ay nagbibigay sa kanya ng masusing pagpapaalala at pag-alala. Ang pagkakaroon ng marka sa likod nito, ito rin ay naglalaman ng mga alaala at aral na nagpapatibay ng kanyang pagkakakilanlan at sa pagsunod sa mga tradisyon ng kanyang pamilya. Sa maikli, ngunit makabulang sandaling yun ng paghuhugas, bumalik sa kanyang kamalayan ang mga bagay na hindi dapat kalimutan. Wow! Si Pogi! Naku, macho pala siya. Ha? Ano yung nasa likod niya? Tatak siguro ng frat niya. Pero pambihira. Ang ganda! May tao yata sa likod ko. Hoy! Ano ginagawa mo dyan? Ay, sorry. Pinapanood lang kita. Naninilip ka? Hindi Bakit mo ko sinisilipan? Sorry, pero humanga lang talaga ako sa'yo. Kung ganun, bakit mo ko sinundan sa CR ng lalaki? Noong 1 taon pa kita hinahangaan. Ilang buwan na rin ako nagpapapansin sa'yo. Pero wa-effect ang ginagawa ko. Ano? Anong nakakagulat doon? Issue ba sa'yo kung babae nagpapahayag ng damdamin? Hindi mo alam ang sinasabi mo. Alam ko, Roman. At matino ang isip ko. Umalis ka na. Bakit? Basta umalis ka na. Huwag mo na uling gagawin yun. Okay. Nakita niya ang marka sa likod ko. Walang sino mang dapat makaalam nito. Kapag marami na nakakaalam nito, mag-uusisa sila. Maging sa campus. Pero di bale. Sinabi naman ni Lolo, bihira lang naman daw siyang lumabas. Lumalabas lang naman daw ang marka kapag pinaghaharian ako ng galit sa puso ko. Okay lang naman ako kanina. Magaan naman ang pakiramdam ko. Kaya hindi niya naman siguro nakita yung marka sa likod ko. Hindi sana ito lumitaw kanina. Sana simpleng marka lang ang nakita ni Carol. Bagamat may konting agam-agam, ay ipinagwalang bahala na lamang muna ni Roman ang nararamdaman. Nagmamadali rin itong lumabas ng CR ng lalaki upang gawin ang normal na ginagawa ng mga estudyante para tapusin ang kanilang mga projects. Ang bagsik ng kapangyarihan ay nasa utak ni Roman, pero hindi ito ginamit ng walang dahilan. Lumaki siyang may takot sa maaring mangyari sa gagawin niya. May disiplina sa katawan at isipan. Ganyan siya pinalaki ng kanyang sariling lolo. Muli silang nagtagpo ng landas ng lalaking nag-uumapaw ang galit sa kanya. Okay na dito. Dito ako sa may bench. Press ko dito. Dito ako magre-research. Hoy, aswang!
Umalis ka dyan! Ano aswang pinagsasabi mo? Nakita niyo ang lalaking to? Aswang to! Kitang-kita namin ang pagkakaroon niya ng balahibo sa muka. Balahibo ng isang mabangis na aso! Nakadrugs ka siguro, no? Kaya ka ganyan. Tama. Sa ganda at kinis ng mukha ni Roman, ano bang balahibong pinagsasasabi mo? Huwag kayong maniwala kay Adolf. Sadyang inggit lang siya kay Roman. Kaya kung ano-ano na lang ang kwentong ginagawa para siraan niya yung crush ko. Teka, Huwag kang papayag na api-apihin ka ng sino man, Roman. Para hindi namimihasa ang mga astig-astigan na yan. Kailangan sa kanila turuan ng leksyon. Nang sa ganun, magtigil sila sa pagiging maangas nila. at siya na kinakampihan mo ngayon? Wala akong kinakampihan. Pinapalakas ko lang ang loob niya. Kasi sinasamantala mo ang kabaiting niya. Labanan mo siya, Roman. Kapag pinatulan mo yan, lampa naman yan eh. Sige na nga, mayroon ko na kayo. Oh, nakaalis na kayo ng superhero mo. Diyan ako upo. Akin ang upuang ito. Ano ka? Sa school to para sa mga estudyante. Dito ka na lang kaya sa tabi ko. Hindi, istorbo ka sa akin eh. Alis yan. Tsaka iwan mo yung notebook mo. Hindi pwede. Akin to, no? Makaalis na nga. Sandali! Sabi ko iwan mo yung notebook mo Bingi ka ba? Hindi nga pwede. Akin to, ano ka ba? Kakasa ka? Baka nakalimutan mo na yung nangyari. Hetong bagay sa'yo. Yup! Oops! Bagal mo. Mabuti sa'yo itapon ng ganito. Hip! Manahimik ka. Isa kong ayaw ko, ha? Bakit ba mainit ang dugo mo sa akin? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Noong isang araw ko pa nahahalata sinusundan-sundan mo ko. May gusto ka yata sa akin. Gago ka Daig mo pa ang babaeng naglilihi. Parang hindi kumpleto ang buhay mo nang hindi ako inaasar. Bakla ka ba? Gago ka! Anong bakla sinasabi mo, ha? Hindi ako competitive na tao. Wala akong inaagaw sa'yo. Lalong hindi ka naman honor student na tao para magselos kung mataas sa mga grades ko. Hindi ko talaga lubos maisip kung bakit nang gagalaiti ka sa galit sa akin. Kung may gusto ka sa akin, pagbibigyan kita. Anong tinatawa-tawa yun dyan? Aalis na nga ako. Kapag sumunod ka sa akin, sigurado talaga ako may gusto ka sa akin. Gago! Naging maingat na rin si Roman sa lalaking si Adolf dahil napansin niyang hindi talaga ito titigil hanggat hindi na ilalabas ni Roman ang kanyang matinding galit, bagay na iniiwasan naman ni Roman dahil nga sa posibleng mangyari sa kanya ang paglabas ng kanyang tunay na anyo kapag nakaramdam siya ng matinding galit sa kapwa. Abay, ang sipag talaga ng apo ko sa pag-aaral. Hanggang ba naman dito sa bahay nag-aaral ka pa rin? Hindi po. Naglilibang na lang po ako. Tumitingin-tingin lang po ako sa FB ng mga kakilala ko. Iwas-iwasan mo rin ang pagpo-post ng mga personal mong buhay sa mga social media. Bakit po, Lolo? Mabuti nang nag-iingat, apo. Teka sandali. Yang mukha na yan. Yang tinitingnan mo. Nag-aaral din po yan sa school na pinapasukan ko. Paki-focus mo nga. Sumiin mo nga mukha. Sandali lang po. Oh, ayan po. Hindi. Bakit po, Lolo? Kaibigan mo ba siya? Hindi po. Bakit mo tinitingnan? Kasi po laging inis sa akin ng lalaking to. Hindi ko lang kung bakit kaya inisto ko na. Ito po yung nanguna na nanakit sa akin ng isang araw. Bakit po ganyan kayo makatitig sa kanya? Kamukha siya ni Draco. Kamukha siya ng taong
Taong ano po? Kumamkam ng lupa natin doon sa Mindanao. Kung ganun, may sarili pala tayong lupa. Tapos, tayo pa squatter lang? Balang araw, Apo. Babalik tayo doon. Babawiin mo ang lahat ng dapat sa'yo. Ano mong pangalan niya? Siya po si Adolf. Ang lalaking yan. Ang nakita ko sa aking panaginip na sinusunog ang isang babae sa panaginip ko. Oh, Roman, paano mong... Nararamdaman ko sa panaginip ko. Inay ko ang sinusunog nila. Kasi lagi akong dinadalaw sa aking panaginip. Kaya sigurado ako, inay ko yun. Lolo, patay na po ba talaga ang nanay ko? Namatay po ba siya sa panununog? Apo, hindi pa siguro ito ang tamang panahon para malaman mo ang totoo. Basta kapag dumating na ang takdang araw, pwede mo nang malaman ang totoo. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Doon sa panahon na kaya mo nang maunawaan ang lahat. Lolo, ang marka mo sa likod, ang magsisilbi mong gabay para marating mo ang tamang oras at maunawaan mo ang lahat. Oh, balik tayo doon sa tinitingnan mo kanina. Ayan po. Alam ko na kung bakit laging mainit ang dugo niya sa'yo. Bakit po, Lolo? Malakas ang loob ko. Anak siya ni Draco. Ang dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat. Dugo ng mabangis na aswang. Po? Si Tandang Draco, ang tatay ni Adolf. Ito ay isa ring aswang. Ha? Aswang si Adolf? At maaaring aswang din ang Adolf na ito, Roman. Mag-iingat ka sa kanya. Doble ang pag-iingat mo. Dahil kung totoong anak yan ni Draco. Tsaka, magkakasubukan kayo. Kaya wag na wag kang makikipagkaibigan sa kanya. Mapanganib ang taong yan. Papatay ang mga taong yan kahit inosente ka pa. Hindi mawala sa isip ni Roman ang nangyari. Pinili niyang maging mahinahon at manahimik na lamang upang matuklasan ang punot dulo ng kanyang pagkatao. Lumipas ang maraming taon. 17 taong gulang na si Roman at nasa senior high school na siya. Sa mga oras na yon, lalo pang naging matikas ang pangangatawan ni Roman dahil nga sa batak ito sa trabaho, kaya naging matipuno ang pangangatawan nito. Lumaki rin ang bulas ng kanyang katawan, dahilan para lalo pang dumami ang humahanga sa kanya, lalo na ang mga kababaihan. Hi! Kilala mo pa ako? Oo naman. Hindi naman ako yung tipo ng taong madaling makalimot. Ganun? Ikaw ang laki ng pinagbago mo. Katawan lang ang nagbago, pero ang memorya ko hindi. Niya tuloy ako sa'yo. Bakit ka naman mahihiya? Kasi naaalala ko pa noon. Hindi ko mapigilang sabihin ang nararamdaman ko. Pero ngayon nagbago na ako. Matured na. 17 pa lang tayo, wala pang matured. Ang ganda niya. Bakit ganyan ang titigan natin? May dumi ba ako sa muka? May muta ba ako? May uling? Wala. Wala naman pala eh. Ikaw din. Nakatitig ka rin sa akin ah. Sa baba pa talaga. Wala kang makikita dyan. Pansin ko, 6-packs ang abs mo. Hanggang ngayon, yan pa rin yung pinagdidiskitahan mo? Hindi ah, iba. Ano? Yung marka mo sa likod, kumusta na yun? Nandyan pa rin ba? Ewan ko sa'yo. Pero nasa katawan mo pa rin. Kung gusto mo maging magkaibigan tayo, huwag mong uungkatin ang tungkol sa marka na yan. Diyan ka na nga. Sandali, gusto lang kitang maging kaibigan.
Hoy, Roman! Ako si Carol! Nilap siya. Kahit noon pa man, ganyan na siya. Pero, iba na ang ugali niya ngayon. Carol, ano ginagawa mo dito? Ha, si Roman ang hinahanap mo. Gusto mo na siya? Loka-loka ka. Ang daming iba dyan. Siya pa talaga ang natipuan mo. Pinag-uusapan nila ako. Wala naman akong ginagawa kay Carol Pero si Adolf, parang meron siya masamang bala kay Carol. Hindi ko lang mawari kung ano. Ano bang kailangan mo sa kanya? Kaya ninais mong mapalapit sa akin. Walang malay si Roman na si Adolf ang karugtong ng kanyang nakaraang panahon. Ng kanyang inang si Valentina, pero hindi pa rin ito abot ng kanyang isipan dahil sanggol pa lamang siya ng mga oras na yon. Bro, huwag ka na umalis. Di naman ako makikipag-away sa'yo. Pisa tayong dalawa, di ba? Iba na ako ngayon. Pwede na ako makipag-kaibigan sa'yo. Pareho naman tayo ng sport, di ba? Tsaka kumare, bigyan mo naman ako ng tips para maging champion din naman ako. Kagaya mo. Gusto niya ako maging kaibigan? Gusto ko kasi maging friend tayo. Oh, shake hand na tayo. Ano ba kailangan mo sa akin? Wala. Friend lang tayo. Pwede naman, di ba? Sige. Bakit hindi nagre-react ang marka sa likod ko? O di ba? Magaling ka sa football. Champion ka kaya noon. Noon yun. Bakit ka ba nagtatanong? Bakit ka ba tumigil sa paglalaro? Sayang. Acid ka pa naman ng school natin. May sakit kasi ako nun Oo nga no. Pero ngayon makakabawi ka na, di ba? Kung wala ka ng ibang kailangan, aalis na ako. Sandali lang. Oh, ang bilis niyang umalis Parang hangin lang na nagdaan. May kakaibang powers itong si Roman. Alam kong may tinatago siya. Yun ang dapat kong malaman. Nagmamadaling umuwi si Roman dahil kumikirot ang tatak niya sa likod. Hindi niya alam kung bakit, pero noong malayo na siya kay Adolf, nawala ito. Nanahimik ang tatak nito sa dibdib, bagay na ipinagtaka niya. Dumating ang araw na bubulabugin ang katahimikan sa buhay ni Roman. Sa school na kanyang pinapasukan, isang nakagugulantang na balita ang kanilang nasaksihan. Anong nangyari? Bakit nagkakagulo doon? May pinatay dun sa labas ng campus. Kinatay daw. What? May kinatay? Kinatay ng aswang. Wala na daw lumang loob Kinuha daw yung puso at saka yung atay. Paano nagkaroon ng aswang dito? Bayan ito Maraming tao, may eskwelahan. Tsaka syudad ito, Carol. Nakakatakot kung makikita mo. Diyan ka muna, Carol. Kita na lang tayo, Grabe, nakakatakot naman ang nangyari na yan. Grabe talaga yung nangyari sa kanya. Aswang ang pumatay dito. Naririto ang aswang. Marka ko sa likod. Ituro mo sa akin kung nasaan siya. Ngayon, nakaupo sa bench. Si Adolf? Si Adolf ang gumawa ng karumal-dumal na ito? May pinagkakaguluhan dun. Alis muna ako Nakita ko siya sa may bench. Anong ginagawa niya rito? Kakausapin ko siya. May kausap si Adolf. Bigla siya nawala. Kumikirot ang likod ko. Tama nga si Lolo. Anak nga si Adolf ng isang aswang. Kung ganon, ang ama niya ang dapat kong kilalanin. Kung ito nga ang pumatay sa tunay kong ina. Roman, nakita mo yung pinatay? Oo. Pero sino may sabi sa'yo na aswang ang tumira doon?
Kasi may nakakita eh. Isang matandang aswang. Nakakatakot ang itsura. Mapula ang mga mata, may matutulis na pangil at mahabang mga kuko. Saka balahibuin ang kamay. Talaga? Di umalis na tayo rito. Baka kainin pa tayo ng aswang. Tsak, ikaw ang uunahin nun. Ikaw naman eh, tinatakot mo ko. Halika na. Nasa kantin na tayo. Ano, sama ka? Tara na. Sige, niyaya mo ko eh. Nakakaya naman natanggihan kita. Naging magkaibigan nga ang dalawa. Bagay na hindi nagustuhan ni Adolf. Inggit ang nadarama nito dahil malayo ang loob ni Carol sa kanya. Isang araw, habang nag-uusap sina Roman at Carol, sinita ito ni Adolf. Uy, nandito pala kayo sa kantin. Ano, pwedeng makishare? Ang dami namang bakanting mesa, saka hindi kita friend. Ikaw lang sabi niyan. Pero si Roman, maupo na ako rito ha. Kakabigin ko ang upuan niya. Ay, bakit kasi naupo ka nang wala namang silya dyan? Anong nangyari? May upuan dito kanina. Bakit nawala? Wala naman talagang upuan dyan. Nakakainis! Nakakainis! Ang tangi naman ni Adolf. Carol, ano ka ba? Hindi ka naman dating ganyan ah. Dati naman sweet tayo, no? Pero bakit ganun? Nakakita ka lang ng pogi, ganyan ka na. Gwapo din naman ako ah, tsaka mapera ako. Hindi ko naman kailangan ng pera. Ang kailangan ko, kaibigan. Ano? Hindi mo naman ako kailangan. Basta, sa akin ka dapat sumama. Halika na! Huwag ka naman ganyan, Adolf. Para kang nakakalalaki ah. Kasama ko siya. Next time ikaw naman magyaya sa kanya. Okay lang sa'yo? Oo naman. Di ba, Carol? Ay, ewan ko sa'yo. Diyan na lang kayo. Bastos mo naman. Nag-usap pa tayo. Bastos siya, Roman. Ikaw ang bastos, Adolf. Hindi ka kasali dito. Intruder ka kasi. Ganun ha. Nasaan si Roman? Nawala siyang bigla. Saan yun napunta? Sinasabi ko na nga ba. Iba ang kutob ko sa lalaking ito. Lolo. Apo, bakit? Hindi ko na po maiwasan ang kapangyarihan sa akin tatak sa likod. Bakit? Anong ginawa mo? Bigla na lang po ako nawawala kung nasaan man ako. Ay di nakapagtataka yan. Aswang ka kasi. Lolo naman, ayoko na ganun. Nakakaya kay Carol. Bay, sinong Carol? Dako Roman na napapansin ko umiibig ka na yata. Ako? Aswang ako, Lolo. Ang aswang may puso din yan, Roman. Tumitibok din ito sa tao. Ha? Paano po? Kahit ang ina mong aswang ay umibig sa tao. Walang nakahadlang. Kaya ganyan ka. Ang tatak mo sa likod ang makapagtuturo sa'yo para mangyari ang ibig mo kapag aswang ka na. Ang sakit. Kumikirot ang marka ko sa likod. Lolo, masakit. May nararamdaman ako kakaiba. May nangyayari sa akin. Tugo ang lumalabas sa tatak sa likod mo. Lolo. Ayan. Nawala na. May madugong mangyayari sa buhay mo, Apo. Kailangan mong kumilos.
bago ka pa maunahan. Ang pangitain na yun ang nagtulak kay Roman upang tahakin ang nasa isipan niya na pwedeng mangyari sa kanya sa inaharap kung hindi ngayon muli siyang dinalaw sa kanyang panaginip ng kagimbal-gimbal na pangyayari sa kanyang nakaraan. Bilisan nyo, hindi tayo dapat maabutan. May sugat ang aswang na yun! Hindi pa sila nakalalayo! Paulanin nyo ng sibat ang kanilang bahay para masulog! Magpapaiwan ako. Mauna na kayo ng anak ko. Iligtas mo ang anak ko, Itay. Hindi anak, sasama tayong lilikas sa lugar na ito. Sige na, Itay. Iwanan niyo na ako. Iligtas mo ang apo mo. Valentina! Trinaydor tayo ni Draco. Nakipagsabwatan siya sa mga tao. Nabilog niya ang mga tao. Napaniwala niyang hindi natin siya kauri. Anak, hindi mo po man nauunawaan ang lahat. Pero itatatak ko sa iyong likod ang marka ng pagiging maharlikang aswang. Darating ang araw, babalik ka rito. Kahit anong mangyari, Itay, protektahan mo ang apo mo. Bumalik kayo rito. Atin ang lupang ito. Kailangan na naming umalis. Parami na sila. Hindi nila tayo paliligtasin. Ayun! Patayin nyo! Pauladan sila ng Patayin! Patayin! Sunugin ang bahay ng aswang na yan! Nang hindi na sila mabuhay pa! Sunugin! Bilisan niyo na, Itay. Valentina! Oh. Oh. Nagbabayaran niyo ng mahal ang kademonyohan niyong ito. Magbabayaran niyo ito ng mahal. Isinusumpa ko. Magbabayad kayo! Nay! Ang inay ko, nakita ko sa aking panaginip. Bumabalik-balik ako sa nakaraan. Hindi mawawala ito hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng aking ina. Ito ang sabi ni Lolo. Ang tanda ng pagiging asawang ko ang magtuturo sa akin. Ang mag-uugnay sa nakaraan at ng kasalukuyan. Walang awa nilang pinatay ang aking ina. Ang mukha ni Adolf ang nakikita ko na nanunog sa bahay ng aking ina. Kung ganun, maaaring anak nga siya nung pumatay sa inay ko. Magbabayad sila. Magbabayad sila ng mahal sa ginawa nila sa ina ko. Dumating nga sa kaigtingan ng mga pangyayari. Unti-unting naging malinaw kay Roman ang kanyang mga nakaraan. Ang mga kutob ng kanyang damdamin ay unti-unting naglinaw. Hindi matitigil ang bangungot ng nakaraan hanggat hindi natutuldukan ang naranasang sinapit ng kanyang pinakamamahal na ina. Nakarating na rin kay Draco ang kinaroroonan ni Guillermo, kaya walang habas itong pinuntahan ang matanda. Habang si Roman naman ay nasa paaralan ng mga oras na yon. Anong kailangan mo sa akin? Nasaan ang anak ni Valentina? Anong anak ang pinagsasabi mo? Hindi nyo na ba itatago sa akin ang anak ni Valentina? Matagal na ako nagpapahanap sa kanya at ngayon, natuntun ko na kayo. Hindi na ako papayag na hindi siya mapatay. Bakit ba? Kinamkam mo na ang lupain namin. Pati ang kapangyarihan. Pati ang buhay ng anak ko. Ano ba bang gusto mo? Ang maubos ang lahi ni Valentina. Hindi ako magdadalawang isip na saktan ka kung hindi mo sasabihin sa akin
kung nasaan ang anak ni Valentina! Draco, huwag mo namang gawin ito. Hindi ko alam kung nasaan ang anak niya. Huwag mo kong gawin tanga. Alam ko na alam mo kung nasaan siya. Sabihin mo sa akin bago pa kita magawang saktal. Hindi ko talaga alam. Maniwala ka sa akin. Hindi ko alam. Wag, matanda na ako. Para patayin mo pa ako. Wala akong planong patayin ka. Ang papatayin ko, ang huling lahi ni Valentina! Kung hindi mo sasabihin kung nasaan ang anak ni Valentina, itutusok ko ito sa'yo! Huwag mo gagawin yan. Hindi ko talaga alam. Hindi ko talaga alam. Babalikan ka namin. At sa pagbabalik namin, hindi lang yan ang gagawin ko. Kung hindi mo sasabihin sa akin kung nasaan ang huling lahi ni Valentina! Halos duguan at lupasay ang matandang si Guillermo. Nang maratnan ito ni Roman galing sa school, matalim ang sugat na tinamo nito mula sa kuko ng aswang na si Draco. Lolo? Lolo Guillermo? Anong nangyari sa inyo? Apo, huwag kang mag-alala. Mahina na ang katawan ko. Ngunit ang mahalaga nandito ka. Lolo, sinong gumawa nito sa'yo? Kailangan ko malaman kung sino may sala. Apo, mahal na mahal kita. Gusto ko lang malaman mo. Hindi ko na kayang magsinungaling sa'yo. Si Draco ang may gawa nito sa akin. Siya rin ang pumatay sa nanay mo. Si Draco, bakit? Siya rin ang pumatay sa iyong ina. Siya ang nagdala ng malas sa ating pamilya. Hindi maaaring ganito lang, Lolo. Hindi ko siya hayaang makatakas sa kasalanan niya. Apo, huwag mong pababayaang paghariya ka ng galit. Ito ang magdadala sa iyo sa kapahamakan. Huwag kang tatabi sa kanya. Isang malupit na sumpa ang dadalhin niya sa sarili mo. Pero Lolo, kailangan kong gawin to. Kailangan bigyan ko ng hustisyang ginawa niya sa nanay ko at sa inyo. Apo, ang paghihiganti ay hindi sagot para maging maayos ang lahat. Huwag mo maghahari ang galit. Lolo! Lolo! Lolo, gumising kayo! Lolo! Sobrang galit ni Roman ng mga oras na yun. Parang sumiklab na apoy ang kanyang naramdaman. Isinumpa niyang magbabayad ng mahal ang pumatay sa kanyang lolo at sa kanyang ina. Hindi kita hayaang makatakas. Ipakikita ko sa iyo ang sakit na dulot ng iyong ginawa. Hinding-hindi mo ko mabubura sa iyong konsensya sa madilim na gabi na ito. Dala ng paghihimagsik ng aking damdamin. Tanging dilim lamang ang saksi ng pait at galit na aking nadarama. Draco, ang pinakamasamang nilalang na nagbigay ng kasawian sa aking pamilya. Ang lolo ko, si Lolo Guillermo, isang mabuting tao na puno ng pagmamahal at pag-aaruga.
Binawian ng buhay sa iyong mga kamay. Ang aking ina, isang mapagmahal na ina, matyagang babae. Inalisan mo ng pag-asang mabuhay. Ang mga mata ngayon ay nanlilisik sa galit. Ang puso ko'y nag-aapoy sa matinding pagnanasa para patayin ka. Isinusumpa ko nga hindi kita titigilan. Hindi ko hahayaang matakasan mo ang kasalanang ito. Sa bawat hibla ng aking pagkakakilanlan, hindi ka makakatakas sa iyong ginawa. Pagbabayaran mo ng mahal ang ginawa mong ito. Magbabayad ka ng mahal. Sabi ko na nga ba, ikaw ang anak ni Valentina. Kilala mo siya? Oo, ako ang pinadalang espiya mula sa pamilya ni Valentina para hanapin ka. Kung si Adolf ang pinadalang espiya ng kanyang ama para patihin ka, ako naman ang ipinadala para tulungan ka. Pinatay nila ang lolo ko. At nag-aruga sa akin. Hindi matitigil ang kampo ng kadiliman hanggang hindi siya nagbabayad sa kanyang kasamaan. Nasa iyong mga kamay ang kapangyarihan. Sa iyo nakasalalay ang pagtatapos ng kanyang kasamaan. Puno ng takot at pagkagalit. Puno ng takot at galit ang nasa puso ni Roman. Ang anak ni Valentina na reyna ng mga aswang. Sino ang pangahas na bubulot ng sibat? At itinusok dito sa akin. Magsalita kang pangahas ka! Magpakita ka sa akin! Si Tandang Draco. Isang matandang halos hindi na makakilos. Ngunit mabalasik pa rin ang kanyang tinig. Magpakita ka sa akin! Tandang Draco! Oh, pangahas! Sino ka? Pangahas kang pumunta sa aking teritoryo! Mali! Hindi mo ito teritoryo. Ang lupang iyong tinatapakan, mula sa dulo hanggang bayang ito, hanggang sa kabilang dulo ng pangpang, pag-aari ko. At anong karapatan mong angkinin ang hindi sa'yo? Dayuhang kalabag. Bakit? Aswang ka rin ba? Higit pa sa pagiging aswang. Dahil ako, ang anak ni Valentina ang pinatay mo! Anak ni Valentina! Isa kang impostor! Dahil ang anak ni Valentina ay isang babae! Ang batang babaeng pinaniniwalaan niyo ang ibinaon sa lupa't namatay. Pero ako ang daladala ng Lola Guillermo. Itinakas niya ako sa makamandag mong mga kamay. Hindi! Ako at daladala ko ang tatak ng aking ina. Liya! Puno ng galit at matinding paghihiganti ang nasa puso ni Roman. Hindi ka makakatakas sa akin dahil huli na ang lahat para sa'yo. Ang aswang na itinakwil at gayon ay nagbabalik para sa paghihiganti. Handa kong harapin ka, Roman! Nagsimula na ang laban. Matindi at mabilis ang palitan ng sibat at ngipin. Naglalabasan ang mga nakatagong lakas ng kapwa-aswang. Walang kapatawaran pagyurak mo sa pamilya ko! Ang laban ay patuloy na sumiklab. Si Roman ay gumamit ng apoy habang si Draco naman ay nagtanim ng lagim sa gitna ng kakilakilabot na gabi. Hindi ko hayaang makaligtas ka pa ngayong gabi! Ang palitan ng sibat at lagim ay patuloy na nag-alab sa harap ng buwan at ng mga ulap. Nagsilbing saksi sa paglusob ng galit at puot ang buwan at ang mga ulap sa kalangitan.
Nagliwanag ang araw. Ang apoy nakakambal ng aking tabak. Ang sibat na ito ang babalik sa'yo upang sunugin ang puso mo. Nakasing itim ng dilim ngayon. Heto na! Ama! Natapos ang buhay ni Draco. Nagbalik ang katahimikan sa lugar na yun. Pinagharian ng mga tunay na tao. Ang tatak ng aswang ay naging alamat na lamang na nakaukit sa puso at isipan ng lahat. Dahil si Roman na ang namumuno sa angkan nilang aswang, hindi na nangambala pa ang mga aswang na yun sa mga tao. Namuhay na rin sila ng normal. Ang paghihiganti ni Roman ay nagdulot ng katahimikan at ang pag-asa ay umusbong para sa kanilang dalawa, para sa mga nilalang na dating itinuturing na salot. Naging magkabiyak din sina Roman at Carol na kapwa mga aswang, ngunit pilit na namuhay bilang isang normal na tao sa lugar na dating lungga ng mga aswang.